Good day, ladies and gentlemen. I am Neil Kiankilang. Sabi ng Bible sa John chapter 8 verse 47, He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. It was October 4, 2020, Sunday morning. Ako'y nakaupo sa harapan, church, orchestra side. At ang preacher ay nagsalita, sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, kinakausap ka ng banal na espiritu. And when I heard that, ako ay masaya sapagkat doon pa lang sa statement na yun ay talaga kinausap na talaga ako ng banal na espiritu. And as I listen, as the preaching goes along, ay napagtunto ko sa sarili ko na parang ito lang yung unang beses na kinakausap ko ng banal na espiritu. Nag-doubt ako, sabi ko, talagang safe na ba talaga ako? Tinanggap ko na ba talaga ang Panginoon sa aking puso? Nasa puso ko na ba talaga ang Panginoon Hesus Kristo? Kaya, to settle all doubts, I right there sa upuan. I settled my salvation. Tinanggap ko ang Panginoon Hesus Kristo sa aking puso bilang sariling tagapagligtas. Though ako ay laking Sunday school, ako ay Sunday school student since age 3. Ako ay dinadala ng aking mga magulang. Almost all kinds of Bible stories ay alam ko na. Memory verses, marami na memorize, pero akala ko save ako. Well, actually, nabaptize na nga rin ako. Kung di ako nagkakamali ng date to that was 2014 or 2016. Pero I realized, October 4, that day, 2020, na may kulang ko pala sa aking puso. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya nasabi sa verse, may very memorable din tong verse na ito. He that is of God heareth God's words. You therefore hear them not, because ye are not of God. Kaya pala dati ay hirap ako makinig, hirap akong sumunod, diba? Mula sa church ay pasaway pa din. Yung mga tinatagong kalokohan, tinatagong kasalanan, yun pala ay meron pa talagang kulang. At yung pinakadakilang kulang ko, dapat meron na isang tao. Meron ako, walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Yeah. October 4, 2020, I accepted the Lord in my heart. I accepted Jesus as my Lord and personal Savior. At after the service, kinausap ko ang aking tatay. Sabi ko sa kanya na kanina ko lang tinagaw Panginoon. And I am decided to follow the Lord in water baptism. After the Sunday evening service, ako yung umakyat sa baptistry. Nagsabi sa preacher, Preacher, I am saved. I am ready to be baptized in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. October 4, 2020, I was also baptized. Sa biyaya ng Panginoon, ako ngayon ay nandito, in Baptist Heritage Bible College, walang ibang layunin, kundi mas lalo pang maging malapit sa Panginoon na aking tinanggap. Mas lalo ko pang makilala ang Panginoong Hesus na nasa aking puso. At mas lalo pang magamit ng Panginoong Hesus Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga nasabi ng Bible sa Psalm 116 verse 12, What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Napakabuti ng Panginoon sa akin personally, sa aking buhay. Meron akong Christian family. Ako ay mayroong school, simula bata, academy, Christian Bible Baptist Academy na isang napakaayos na school. At school ng church, very privileged to be a part. Ako ay napag-aral doon. At ngayon, ang aking tatay ay tinawag din ng Panginoon sa mission field. Siya ay nagpapastor at kami buong family ay naglilingkod sa Panginoon. Napakaraming blessings, privileges na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya nga ako ay nandito sa Baptist Heritage Bible College upang tugunin ang panawagan ng Panginoon sa aking buhay. Na sumunod sa Kanya at magpa-train lalo upang sa ganoon ay mas lalo pang magamit sa gawain. Walang iba kundi sa gawain ng Panginoong Hesus Kristo. Yes, ako ay nakakapaglingkod naman with my family doon sa amin, sa mission field, which is in Tuguegarao. Pero ang nais ng Panginoon ay mapunta dito, in San Pedro Laguna, in BHBC, na upang matrain palalo. Dito natitrain ang mga great men of God. Dito rin naman nag-graduate ang aking tatay, dito rin siya na-send out under the leadership of our pastor, Dr. Edem Lorena. And gaya nga sabi ng verse, What shall I render unto the Lord? God deserves the best. Kaya nga kailangan kong mag-excel pa sa aking Christian life, sa aking mga kakayanan, sa aking mga talents,
upang sa ganun ay mas lalo pang paglingkuran ang Panginoong Hesus Kristo. Hindi lang pwede yung basta-basta na tumanggap lang ako, sige na, maglilingkod na sa Panginoon. Kailangan ng training. Kailangan ko po ng training, kailangan ko pang matuto. At salamat sa Panginoon sa kanyang binigay na institusyon, na school, na college, which is Baptist Heritage Bible College. Kaya ako po ay nandito. Ako ay nag-aaral ngayon. Upang sa ganun ay mas lalo pang matuto ng salita ng Diyos. Mahalin ang Panginoon, mas maging malapit sa Panginoong Jesucristo na sa aking puso. Mas lalo ko pang makilala ang Panginoong Jesucristo at matrain upang mas lalong magamit sa kanya pong dakilang gawain. And with all of that, I can only say, to God be the glory. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kaibigan. Meron naman akong isang napakahalagang tanong para sa inyo. Kung sakali bang dumating sa atin yung tinatawag na kamatayan, ay ikaw ba sigurado mo na ba pag ikaw ay namatay, sa langit ka pupunta? Kung hindi pa, mabuting balita, makinig ka ngayon sa salita ng Diyos. At aking ituturo mula sa salita ng Diyos, paano mo masisigurado bago dumating ang kamatayan, sa langit ka pupunta. 3 bagay lang. Unang bagay, sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 23, ay lahat tayo ay nagkasala, makasalanan sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Sabihin mo ng tao, ako naman yung mabuti, ako naman nagsisimba, nagre-reliyon, ako ireliyoso, ako ireliyosa. Pero ang katotohanan, kahit gaano kabuti ang isang tao, siya pa rin ay makasalanan. Ang simpleng pagsisinungaling, ang simpleng pagmumura, ang simpleng hindi pagsunod sa magulang, na siyang nagagawa lahat ng kabataan, ay lahat yan ay halimbawa ng makasalanan na ating nasubukan gawin. Pero anong meron ngayon kung tayo nagkasala? Sabi ng Bible, sa Revelations, na kung gaano katotoo na merong langit, ganoon din katotoo merong lugar ng impyerno. Anong meron sa impyerno? Ang impyerno ay merong apoy. Ang impyerno ay merong uod na hindi namamatay. Na kapag ang isang tao, pag siya ay pumunta sa lugar ng impyerno, sabi ng Bible, doon na siya magpasawalang hanggan. Araw at gabi, susunugin, lulublubin sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Walang hanggan. Pero, sino ba ang pupunta sa lugar ng impyerno? Sabihin natin lahat lang ba ng sobrang makasalanan? Katulad ng nagnakaw, pumatay ng tao, nakakulong, lahat ng bibigat na kasalanan, sila lang ba ang pupunta sa lugar ng impyerno? Alam mo kaibigan, sabi ng Bible, kabilang sila. At hindi lang sila, sabi ng Bible, Revelation chapter 21 verse 8, kabilang pati ang lahat ng nasubukang magsinungaling. Ang tanong, sino sa atin ang hindi nasubukang magsinungaling? Ay bakit ganun? Sobrang higpit, sobrang stricto, parang sobrang sama naman ang Diyos natin. Kasi ang langit, perfect. Ang Diyos, perfect. Ibig sabihin nung kahit gaano kalita kasalanan, bawal sa langit. Kahit gaano kalita kasalanan, ayaw ng Diyos. Tayo, meron bang perfect sa atin? Kahit gaano tayo kabuti, gaano tayo kareliyoso, nagsisimba, gaano tayo katalino, kayaman, walang perfect sa atin. Lahat tayo nagkasala, therefore, ang babagsakan natin, sabi ng Bible, lugar ng impyerno. Pero kung naniniwala, ikaw mismo, ayaw mong pumunta ng lugar ng impyerno. Ako rin ayaw ko rin. Salamat, pati ang Diyos. Ayaw rin ng Diyos na isa sa atin ay pupunta sa lugar ng impyerno. Kaya alam mo kung anong kanyang ginawa? Sabi ng Bible, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Minahal pa rin tayo ng Diyos. Yes, tayo makasalanan. Yes, tayo busy sa ating trabaho, pag-aaral, sa ating buhay. Pero bagamat sa mga bagay na yan, bagamat tayo makasalanan, bawal sa langit. Salamat ay minahal. Inibig pa rin tayo ng Diyos. Paano niya ipinatunayan? Sabi ng Bible, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At si Jesus, isang araw ipinanganak, lumaki, ipinako sa krus. Namatay nilibing, pero sabi ng Bible, siya ay muling nabuhay. Ginawa niya yun, garantiya na mahal niya tayo. Upang sa ganun ay pagbayaran niya ating mga kasalanan. Upang sa ganun ay hindi na natin kailangan pang pagbayaran ng ating kasalanan sa lugar ng impyerno. Ginawa ng Panginoon yung sa krus upang tayo ay magkaroon ng tagapagligtas. Upang iligtas niya tayo sa kapahamakan doon sa lugar ng impyerno.
Kaya ngayong oras na ito, kung hindi mo pa sigurado pa ikaw ay namatay, sa langit ka pupunta, inulit ko, hindi reliyon ng paraan, hindi mabuting gawa, isa lang ang Panginoong Heso Kristo. Kahit gaano kabuti ang tao, gaano kareliyoso ang tao, makasalanan pa rin. Bawal sa langit, impyerno ang bagsak. Salamat, meron tayong iisa tagapagligtas. Salamat sa kanyang pagmamahal. Pagmamahal ang ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Kaya ngayong oras nito, siya ang iyong tanggapin. Papasukin mo siya. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong sariling tagapagligtas. Kaya ngayon, kung naniniwala, nais mong gawin yan, ay sundan mo ko sa panalangin na aking gagawin. So, kagabihan kita, panalangin mo ito, magbibigas ako ng panalangin, sundan mo ko sa isang boses, higit sa lahat ay buong puso, para marinig ng Diyos. Papasukin mo ngayon ng Panginoon sa iyong puso upang isang araw, pag ikaw ay kumatok sa pintuan ng langit, papasukan tayo ng Panginoong Heso Kristo. Kaya tayo saglit lahat ay umuho at pumikit. Narito ang panalangin, sundan mo ko. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Ako'y nakarinig ng inyong salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, pupuntang impyerno. Ngunit salamat po, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, si Heso Kristo, na siyang ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay, upang pagbayaran ang aking kasalanan. Ngayong oras na ito, tatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking puso bilang aking sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Ako naniniwala, sabay ka sa panalangin, na I believe na pinapasok mo ang Panginoon sa iyong puso. Tandaan natin, isa lang ang daan papunta sa langit. Walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Hindi reliyon, hindi mabuting gawa, sapagkat ang reliyon, ang mga tao na nagsisimba dyan ay lahat din naman ay makasalanan. Ang mga nagtatag ng reliyon ay mga tao lang din naman na nagkakasala. Ang lahat ng mga simbahan, walang reliyon ang pinako sa krus. At sabi natin, napakabuti natin tao. Wala pa rin perfect sa atin. Lahat tayo ay nagkasala, makasalanan sa harapan ng Panginoon. Hindi nararapat sa lugar ng langit. Pero salamat sa pag-ibig ng Panginoon Jesucristo. Siya yung namatay, naipako sa krus para sa atin. Dapat tayo mamamatay kapuntang impyerno. Pero ang Panginoon na namatay para sa atin. Ganoon niya tayo kamahal. Kaya huling tanong, mahal mo rin ba ang Panginoong Jesucristo? Umarap ka ng simbahan na ikaw ay tuturuan ng salita ng Diyos. Kaya pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, isang mapagpalang araw.